palaging kasama dyan, syempre. So ililiban mo yung mga bagay na ito para bigyan mo ng mas malalim na panahon o mas quality na panahon ang ating pagbabasa ng Biblia, yung ating pananalangin, of course, yung devotion mo sa Panginoon. Mabibigyan mo ng mas mahabang, mas quality na time. Hindi yung nagbasa ka ng ilang few verses, at least nakabasa na ako sa ito lang. Parang ako pa rin yan ha. Ganahan ko na Sister Birthday. So, ang mga mananampalataya ay nag-oyuno para magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos at mas mapalapit tayo sa Kanya. So, ito ay sa pamamagitan ng, siyempre, pagtanggal sa mga bagay na pwedeng makahadlang sa atin at ituon ang sarili sa mga bagay na spiritual. Ito ay isang disiplina. Okay? Pag sinabi mong disiplina, talagang magdidesisyon ka na hindi mo na ako i-video. Okay? Para mabigyan ko ng time ng aking pananalangin at pagbabasa. Yung cellphone, i-silent mode mo muna. Kasi lang naka-vibrate, paano na. Kaya maririnig mo pa rin, hindi nagtetext. So, basta i-abstain natin ang mga yan para ituon natin ang ating sarili sa mga bagay na spiritual. In doing this, sa bagay na ito ay makakapagpakumbaba tayo sa Diyos. Tunay na pagpapakumbaba at hanapin ang Kanyang gabay. Okay? So, magsisisi tayo sa mga magagawang mga kasalanan at lumago sa pananampalataya. At siyempre, magdudulot ito ng mas malalim na pagdepende sa Diyos. And take note, pag malalim ang iyong dependence sa Diyos, lumalalim ang pananalig sa Kanya, makakatulong ka rin sa iba ng mga mananampalataya. Makakapag-minister ka sa kanila pag dumaraan din sila sa mga pagsubok. So, tandaan natin na hindi tayo nag-ayon para pilitin nating gumalaw ang kamay ng Diyos. Ibig sabihin, kasi may mga grupo na nag-ayono sila dahil meron silang ipinag-aayono na parang meron kang gustong mangyari para sa iyo at gusto mo gawin iyon ng Diyos. Kaya ngayon, Lord, nag-aayono ako, magliliban ako. Di ba parang yung mga, alam niyo ba yung mga hunger, hindi siya Hunger Games, yung hunger strike. Bakit sila nagka-hunger strike? Forced na fasting yun. Nag-hunger strike sila dahil meron silang gustong gawin, is either yung gobyerno or yung company para sa kanilang benefit. Tama? Okay? So, sometimes nangyayari din sa isang mananampalataya or sa isang church na gusto nila mag-fasting dahil meron silang gustong mangyari sa kanila na gawin para sa kanila ng Diyos. Para bang meron ngayon utang na loob ang Diyos kasi nag-fasting kami, kailangan na gawin mo kung ano yung, parang gawin mo kung ano yung pinagpapasting. Parang gano'n, di po ba? So, hindi po gano'n ang pagpapasting. Sapagkat kumikilos o tumutugon ang Diyos according sa kanyang kalooban. Of course, may kalooban tayo, pero may kalooban na din ang Diyos. So sa tingin nyo, alin doon ang mas matimbang? Ang sarili mong kalooban o ang kalooban ng Diyos? Of course, ang kalooban ng Diyos ang siyang mas matimbang. Kasi ang Panginoon, nakikita niya kung ano yung beyond. Tayo, ang nakikita lang natin is present. So, yung hindi ito sa ating sariling kagustuhan. Instead, yung pananalangin natin, yung pag-ayuno natin ay para ma-align or
ituwid kung ano yung yung layunin natin, yung kalooban natin, maituwid sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Yun ang purpose kung bakit tayo ninalangin at nagpapasting. Okay? Para alamin yung kanyang kalooban at yung kalooban natin mai-align, mai-synchronize dun sa kalooban niya. Okay? So, titingnan natin, unang-una of course, sasabihin ng Panginoon Jesus, yung maling pag-ayono. Sabi niya, at ang maling pag-ayono ay nandyan na naman yung salitang pagiging hypocrites. Verse 16, at kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mga mapag-kunwari. Okay, mga hypocrites sa English. Sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Sa totohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Okay, ulitin natin yung gantimpala. Ano yung gantimpala na kasi? Yung pinuri ka ng tao dahil sa yung religious na acts, yun na yung reward mo. Okay? So kung nanalangin ka, para lang masabi ng tao, yun, nananalangin siya. Kung nag-fasting ka, parang sabi, napaka-religyoso talaga nito, nagpa-fasting. Okay? Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. Nagpa-fasting ka pa ba? Yun na yung reward mo. Yun na yun. Okay? So, sabi ng Panginoon, kung mag-ayuno ka, huwag katulad ng mga mapagkunwari. Kasi nag-ayuno sila. Paano ba nagfa-fasting noon ang mga Hudyo? Yung iba ay pinupunit-punit ang damit. Pupunitin nila para magmukha silang kawawa. Parang dito, di ba? Parang malimas ka, pupunitin ang damit mo, nilalagay mo ng grasa-grasa. Tapos may hawak kami. Yung papel ngayon, karton. Pasensya na po, gutom lang po. Okay, ganun ang ginagawa nila. Pag nag-ayuno sila, lalagyan nila yung abo. Maglalagay silang abo sa ulo. Tapos, yung nilalagyan nila yung mga itim-itim. Yun yung tinatawag yan ako. Kasi, nagmumukha silang malong. Hindi naman yung nakaganon sila. Hindi. May mga naglalagay sila ng mga itim-itim sa mukha. Pinupunit yung damit. Yung iba nga, naglalagay ng sackcloth. Wala na tayong saklot ngayon, ba? Yung sako natin ngayon, na plastic na rin. Yung sako na, brown, kulay brown, mula sa abaka yata yun, galing sa abaka o galing sa fiber. Okay. So, sinusot nila yun para hindi maging komportable sa Makati. Okay. Tapos, nagpapasing, naglalakad doon sa palengke, sa mga para makita na siya ay fasting. Sabi ng Panginoon Jesus, huwag ganun. Okay. Yun yung maling pag-ayuno. Huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Huwag punitin yung mga damit. Huwag maglagay ng mga abo sa ulo at sa mukha. Pag ganyan ang ginagawa natin, tinanggap na yung gantimpala. Kasi pupurihin ka mapapansin ka nila, pupurihin ka nila. Oh, napaka-religyoso ng brother. Ngayon, medyo iba na yung mundo natin ngayon. Hindi ka na pupurihin. Kasi ang kuminsan ang pagpapasting ngayon, hindi na sa mga kalsada Pipicturean mo yung sarili mo. Wow, nasa 1 week fasting ako ngayon. Hindi ka pupuri niya, ibabash ka. Dami mong bashers niya. Okay, so the goal of true fasting is to fellowship sa Diyos and be concerned kung ano ang kanyang iniisip para sa iyo. Hindi kung ano yung gusto mong gawin ng Diyos sa iyo. Nakuha niyo ba yan? Ang true fasting is para magkaroon tayo ng quality na fellowship sa Diyos at magkaroon ka ng concern, ng desire
para malaman mo kung anong kalooban niya sa iyo. Hindi yung kung ano yung gusto mong gawin ng Diyos para sa iyo. Lord, magpapasting ako para mapansin ako nito. Diba? Hindi ganoon. So, first of all, rather than kung ano yung sasabihin ng tao. So, yung goal ng true fasting is to be faithful to our Heavenly Father, na ang desire natin is to please Him, yung mabigyan natin siya ng lugod, hindi para mabigyan ng lugod yung mga tao. Okay? Magiging man pleaser ka dyan o magiging man pleaser ka. So knowing that He looks, ang Diyos, He looks not merely on the outward appearance, kundi dun sa puso. It is a matter of the heart. So, lahat ng ginagawa natin is a matter of the heart. Kaya nga, mayroong heart of worship. Diba? I'll bring you more than a song. Kung babaguhin natin yun, I'll bring you more than yung 1,000, ganun, 500, yung nalagay mo dito. I'll bring you more than that. Dapat 2,000, hindi po. Hindi, ibig sabihin, ano man yung halaga nun, is yung heart mo ang mahalaga. Nakuha niyo po? Hindi kung gaano kaganda yung kanta, hindi kung gaano kaganda yung, kung gaano kataas yung pagtaas natin ng kamay, di ba? Maganda nakikita yung pagtaas ng kamay mo, ganyan, nakapigit ka. Pero hindi doon, kundi yung puso mo. Kasi once na your heart ay nakafocus sa Panginoon, hindi mo na isipin kung sino yung katabi mo. Hindi mo na isipin kung may nakating sa iba sa Lord. Importante, ikaw ang nakatingin. Ikaw ang pinipawala ito. So, tumapanak-pakan lang yun, sumasayaw, tumatalong. Okay lang yun. Hindi na nakakita. Ang mahalaga is ang Panginoon. Sa Panginoon mo ito ginagawa. So, kung ganun pala, yung tunay na attitude sa pagpapast, ano yung dapat natin gawin? Kung ang pagpapasting pala ay, ang mga Jew, meron silang 2 beses nagpapasting, at least mga Jew. Sa isang linggo, may 2 beses silang nagpapast. Katulad yung sinabi ng Pariseo sa umakyat siya sa hagdan ng templo, di ba? Tapos yung publikano sa baba na kaganoon. Sabi niya, Lord, buti na lang hindi ako katulad ng publikano yun. Ako, nagpapasting ako 2 beses sa isang linggo. Nagbibigay ako ng aking tithes. Sa tingin niyo, kalibog-dugod yung panalangin na sa harapan ng Diyos. Actually, hindi mo pa na binibigkas yung salita. Nakaganon na ang Panginoon sa iyo. Hindi mo pa sinasabi, nakaganon na siya. Yung, di ba, uso kayo yung light, o kaya yung heart. Iba pang kulay ng heart eh. May red, may white, mayroong black. Okay. Hindi mo pa sinasabi, nakaganon na kagad. Because God looks at the heart. Okay. So, ang Ama, ang sabi ng Panginoon sa 16:17, sabi niya, ngunit, kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong mukha. Ang langis pang sinabi niya ang ulo. Salit, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis, ayusin mo ang iyong buhok. In other words, ay maligo ka, mag-shampoo ka, magsabon.